Macy's POV. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Lucio at hindi na siguro mababago iyon kahit na ano ang mangyari. Ang kailangan ko lang sa ngayon ay ang sanayin ng sarili ko na hindi na masaktan sa tuwing nagkakasalubong ang aming landas at hindi niya na ako pinapansin. Katulad na lang ngayon, nagkasalubungan kami dito sa may hagdan at imposible naman na hindi niya ako nakita. Pero hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Ibang-iba na talaga si Lucio kumpara sa dati. Mukhang hindi niya na nga talaga siguro ako mahal dahil nagawa niya akong deadmahin. Pagkalagpas niya sa akin, hindi ko pa nga mapigilan na lingunin siya. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha. Mas mahirap pala ang ganito. Ang lapit niya na sa akin, pero para bang may malaking harang sa pagitan naming dalawa na kahirap niyang abutin. Hay, wala na talaga siguro ako magagawa kundi ang magtiis na lang, maging immune sa sakit at kailangan pigilan ang nararamdaman ng puso ko. Kasalanan ko din naman kung bakit nangyayari ito, kaya walang ibang sisisihin kundi ako lang. Macy, ano na? Hindi ka lang pinansin. Don't tell me iiyak ka na naman. Iiyakan mo na naman siya? Tuluyan nang nakalayo si Lucio sa gawi ko nang bigla namang nagsalita sa likuran ko si Sir DJ. Shit, hindi ko man lang namalayan ang pagbaba niya. Nahuli niya tuloy ako na parang estatwa na nakatayo lang. Hindi na ako iiyak no? Nahihiya akong sagot sa kanya at muling humakbang paakyat. Saktong pagkalagpas ko sa kanya ng halos 2 baitang nang muli itong nagsalita. Magbihis ka! Sama ka sa akin! Bigkas nito. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kay Sir DJ. Niyaya niya ba akong lumabas? Aba, first time to Saan? Nagtataka kong sagot. Napansin kong nagpalingalinga muna ito sabay hakbang palapit sa akin. Para kaming mga tanga ngayon. Pareho na kaming nakatayo sa iisang baitang ng hagdan at mukhang sekretong malupit ang sasabihin nitong si Sir DJ. Dahil mukhang sinigurado niya muna na walang makakarinig sa kung ano man ang sasabihin niya ngayon. Sumama ka sa akin, maghahunting tayo ng boys para makalimutan mo na si kuya. Impit na may halong kalandian niyang bigkas. Lumabas na naman ang pagiging bading niya, pero sanay na ako. Ang hindi lang ako sanay ay sa kung ano ang plano niya, kaya niya ako niyayang lumabas ngayon. Ha? Maghahunting? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang sumenyas na tumahimik ako. Nilagay niya pa ang kanyang 2 daliri sa may labi niya, kaya kaagad ko namang nagets kung ano ang ibig niyang sabihin. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo Mahina niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Nakakapagpalagayan ko na ng loob itong si Sir DJ, simula noong hindi na kami nagpapansinan pa ni Lucio. Siya kasi palagi ang nakakahuli sa akin tuwing umiiyak ako. Siya din na naging tagapayo ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ako sasama. Nakakahiya naman yata yung plano mo, Sir DJ. Mahinang bigkas ko. Napansin kong kaagad naman itong napasimangot sabay halukip-kip. Hindi ka sasama? Yikes, ang boring ng life mo. Nasa tamang edad ka na. At dapat lang na lumabas-labas ka na sa lungga mo. Baka mamaya maging ermitanya ka na niyan dahil hindi ka malang nakakalabas sa pamamahay na ito. Nakataas ang kilay na sagot niya. Ayos lang ako, tsaka malabong maging ermitanya ako. Dahil bahay niyo itong tinitirhan ko, hindi kuweba. Pabiro kong sagot sa kanya. Inirapan lang ako nito habang sinisipat ako ng tingin. Sumama ka na sa akin kahit ngayon lang. Hindi naman tayo magtatagal sa labas Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga, sabay iling. Hindi, kayo na lang Sir DJ. Alam mo naman na malapit na ang exam at magre-review pa ako. Seryoso ang sagot ko sa kanya. Kahit na ipaalam kita kina mami at daddy, hindi ka pa rin sasama sa akin? Nakangiti niyang tanong. Kaagad naman akong umiling. Kahit na. Ano ang ginagawa niyong dalawa dyan? Sa dami ng lugar dito sa bahay para mag-meeting, dyan pa talaga kayo sa gitna ng hagdan? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang narinig namin ang boses ni Madam Tiffany. Kasalukuyan siya naglalakad pababa ng hagdan habang nakakunot ang noo at palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Sir DJ. Pasensya na po, Madam. Nahihiya akong sagot sa bayo ko. Iniiwasan ko kasing isipin nila na abusada ako, lalo na hindi na ibang tao ang turing nila sa akin. Sorry ma'am, si Missy kasi Ayaw pang pumayag na sumama sa akin. A-attend lang naman sana kami sa birthday party ng kaibigan kong si Carlos Tan. Bigkas naman ni Sir DJ. Muli akong napaangat ng tingin at nagtatakang napatitig sa kanya.
Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip. Birthday daw ba ang pupuntahan namin? Bakit ang narinig ko kanina ay magbo-boy hunting daw? Pinaglololoko ba ako nitong si Sir DJ? Heist, ang hirap din ispelengin ng bading na to eh. Ganun ba? Kung ganon, sumama ka na kay DJ Macy. Para naman makalabas-labas ka at madagdagan ang mga kaibigan mo. Seryosong sagot ni Madam Tiffany na labis kong ikinagulat. Yes, thank you ma'am. Kanina ko pa siya niyayaya pero ayaw niya talaga eh. Gusto niya yatang magpakamanang dito sa bahay. Natatawa pero barakong-barako ang boses ni Sir DJ habang nagsasalita. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Itinago niya na naman ang pagiging bading niya. Minsan kasi kapag kausap ko siya, palagi ko siyang nahuhulin na nakapilantik ang mga daliri. At ngayong kaharap namin ng mami niya, naging lalaking-lalaki na siya. Hep! Saan kayo pupunta? Eksakto 5:00 ng hapon at ready na kami ni DJ na umalis para umattend daw ng birthday party ng kaibigan niyang si Carlos. Nang bigla naman kaming harangin ni Fantasia. Nagtatakang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Sir DJ. Isasama ko si Macy sa birthday party ng kaibigan ko si Carlos Tan. Bakit? Angal ka? Nakangiting sagot ni Sir DJ sa kapatid niya. Lagot ka Kuya DJ, isasama mo siya. Nandyan si Kuya baka magalit yan. Pabulong na bigkas ni Fantasia sabay turo sa isang direksyon kung saan kaagad ko namang sinundan ng tingin. At ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko si Lucio. Okupado niya ang isang upuan ng garden habang seryosong nakatitig sa amin. Bakit magagalit? Break na sila at wala na siyang pakialam kay Macy. Tsaka nagpaalam kami kay Mami at pumayag siya. Nakangising sagot naman ni Sir DJ at talagang nilakasan niya pa ang boses niya. Hindi ko lang alam kung naririnig ba ni Lucio ang pinag-uusapan ng mga kapatid niya. Pero mukhang hindi naman dahil nang muli akong tumingin sa gawin nito, sa ibang direksyon na nakatitig ang mga mata niya. Sama ako Kuya, ang daya naman, bakit si Macy lang ang gusto mong isama? Narinig kong muling bigkas ni Fantasia. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Oo nga pala, bakit nga pala hindi isinama nitong si Sir DJ ang kapatid niya? Ako in-invite niya, tapos ang sarili niyang kadugo ayaw niyang isama? Ang unfair nga naman noon sa panig ni Fantasia. Gustuhin ko man, pero hindi ka pa pwedeng sumama sa mga ganitong lakad. Nakangiting sagot ni Sir DJ sa kapatid niya. At bakit? Hindi naman ako magpapasaway ah. Huwag kang ang unfair Kuya. Sama na lang kasi ako. Hintayin niyo ako dito. Ako na mismo magpapaalam kay Mami. Nakangiti niyang sagot at ang mga alis na pero maagap siyang nahawakan ni Sir DJ. Hindi nga pwede. Bawal ka pa sa bar na pupuntahan namin. Mahinang sagot ni Sir DJ na para bang ingat na naman siya na walang makarinig. Parehong nanlaki sa pagkagulat ang mga mata naming dalawa ni Ma'am Fantasia sa narinig. Ha? Sa bar? Sa bar? Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Fantasia nang bigla na lang itong takpan ni Sir DJ ang bibig nito. Wala sa sariling napatutop na din ako sa sarili kong bibig dahil sa gulat. Noon pa man, naririnig ko ng paboritong araw tambayan itong si Sir DJ ang bar. Ngayon pa lang, parang alam ko na nagsisinungaling lang siya sa mami niya. Huwag kang maingay, lukarit ka. Marinig ka ni Kuya. Seryosong bigkas ni DJ habang dahan-dahan na nitong tinatanggal ang kanyang kamay na nakatakip sa bibig ni Fantasia. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing at wala sa sariling napasulyap sa kinaroroonan ni Lucio na noon ay nakatitig na naman sa gawi namin habang nakakunot ang noo. Muli akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Feeling ko kasi para bang galit na si Lucio or baka naman naaalibadbara na siya sa amin, sa akin pala. Sa akin lang pala siya galit, kaya kailangan na namin makalis sa Sir DJ. Heist, sige na nga, pasalubong ko pag uwi niyo ha? Nakangusong sagot ni Fantasia. Tumitig pa ito sa akin sabay ngiti. Good luck Macy, huwag kang magpapapaniwala sa Carlos Tan at iba pang mga kaibigan ni Kuya DJ. Gwapo lang ang mga yon, pero mga bading din. Natatawa pero mahina niyang bigkas sa akin, kaya hindi ko na din mapigilan ang matawa hanggang sa maramdaman ko ang paghawak ni Sir DJ sa kamay ko at hinila na ako palayo sa kapatid niya. Kaagad na din akong nagpatianod dahil nang muli akong sumulyap sa gawi ni Lucio, mukhang iisang guhit na ang kilay nito. Dikit na kasi eh. Pagkasakay namin sa kotse ni Sir DJ, mabilis na din niyang pinaharurot ang sasakyan paalis. Sa totoo lang, excited ako na hindi ko mawari. Bagong experience na naman ang mararanasan ko at alam kong hindi naman ako pababayaan itong si Sir DJ. Daan muna tayo sa kondo ko, Macy.
Kailangan mong magpalit ng damit. Nakangiting bigkas na Sir DJ habang tinatahak na namin ang abalang kalsada. Nagbi-build up na ang traffic dahil mabagal na din ang takbo niya. Ha? Magbibihis? Ako? Bakit pa? Maayos naman ang damit ko ah. Nagtataka kong sagot. Nakasuot ako ng maong pants, white blouse at rubber shoes. Dito ako komportable, kaya ito din ang pinili kong isuot. Hindi akma sa lugar ang suot mo. Para kang manang. Baka hindi ka papasukin ng mga bouncer. Seryosong sagot niya. Ha? Bakit? May dress code ba ang lugar na pupuntahan natin? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagtataka kong tanong. Hindi ko na sinabi dahil alam kong wala ka din namang damit na kagaya ng gusto kong isuot mo. Basta, sandali lang tayo sa kondo, aayusan lang kita. Nakangiti niyang bigkas, kaya nanahimik na lang ako. Hanggang sa makarating kami ng kondo. Ito ang isusuot ko, Sir DJ? Namimilog ang mga matang tanong ko. Yes, binili ko yan para sa akin. Pero hindi pala kasya kaya sa'yo na lang. Sige na, isuot mo na at nang makaalis na tayo. Nakangiti niyang sagot, kaya wala na akong choice pa kundi ang pumasok na lang sa isang silid at mabilis na nagpalit ng damit. Sumakto naman sa akin ang naturang damit, pero hindi ako sanay. Para kasing sobrang iksi ng palda. Isa iyong short sleeve crop top set na kulay brown na may botones sa harapan at pleated short naman ang pang-ibaba na hindi man lang umabot sa tuhod ko. Kaya ang ending, exposed na exposed ang aking legs. Noong una gusto ko na sanang hubarin, pero dahil nag-insist talaga si Sir DJ na bagay daw sa akin, kaya bahala na. Siya na din na naglagay ng makeup sa akin, nalabis kong ikinagulat. Pero in fairness, ang galing niya maglagay ng makeup. Napahanga niya talaga ako dahil nang tinan ko ang sarili ko sa salamin, ibang Macy na ang nakikita ko. Lucius POV. I'm back. Sa halos 2 buwan na pagluluksa, dahil sa pagtanggi ni Macy sa nais kong magpakasal na kami, iniiwasan ko na munang umuwi sa bahay namin. Mas pinili ko na sa penthouse na muna magstay para kahit papaano maitago sa lahat ng mga taong kasama namin sa bahay ang sakit at pagkadismaya na nararamdaman ko. Pero hindi ko pala kaya. Sa loob ng halos 2 buwan na hindi ko pag-uwi, miss na miss ko na si Macy. Palagi siyang laman ng mga panaginip ko. At kung hindi lang siguro ako naging abala sa mga nakatanggap na trabaho sa opisina, baka tuluyan na akong nabaliw. Kaya nga pagkagaling ko sa biyahe ko, umuwi ka agad ako dito sa bahay. Gusto kong makita si Macy at katakot-takot na pagpipigil ang ginawa ko kagabi pagkadating ko dito sa bahay para silipin siya sa kanyang silid. Nabanggit sa akin ni Fantasia na habang wala daw ako, nagkasakit daw ito. Baka nga siguro dinibdib niya din talaga ang mga nangyari. Oo, malaki ang tampo ko sa pagtanggi niya sa akin. Pero minsan naisip ko din naman na tama siya. Alam kong masyado pa siyang bata at nasa period pa siya na gusto niyang tuklasin ang mga bagay-bagay na nasa paligid niya. May mga pangarap din siya sa buhay na gusto niya din marahil matupad. Kaya hindi pa siya pumapayag na magpakasal kami. Yun nga lang, naduduwag na naman yata ako. Guilty din kasi talaga ako eh. Alam ko naman na ako lang ang nagpapalala ng sitwasyon. Nahihiya at naaawa ko kay Macy na isipin na hindi pala natuloy ang birthday party niya. Dahil nag-walkout nga pala ako. Heist, bakit ba kasi yun ang ginawa ko? Ako itong mas matanda sa kanya. At dapat, ako itong unang umunawa sa kanya pero hindi ko nagawa. Masyado na din kasi akong kinain ng pride ko. Gusto ko kasing si Macy ang gumawa ng unang hakbang para magkabati kami. Inaasahan ko na tatawag siya sa akin para humingi ng sorry. Kaya lang hindi niya ginawa. Namuti na lang ang mga mata ko sa kakahintay ng tawag niya at hindi man lang nangyari. Kung ma-pride ako, mas ma-pride yata itong mahal ko eh. Kung hindi lang siguro dumagdag sa abalang schedule ko ang business trip ko, baka nun pa ako umuwi. Nagkabati na sana kaming dalawa. Siguro isi-celebrate na lang namin ang birthday party niya kahit late na. Sayang naman pala yung gown na binili ko para sa kanya. Hindi niya pala nasuot yun. Kaya hirap din pala ng padalos-dalos ng desisyon. Ngayon ko lang lubos na napatunayan sa sarili ko na kapag mahal mo palang isang tao, lumalabas ang pagiging bobo. Wala sa sariling napasulyap ako sa oras ng pambisig ko at hindi ko mapigilan ang mapakunot noo nang mapansin ko na halos 10:00 na pala ng gabi. Wala pa ba sila? Hindi pa ba nakakauwi sila Macy at DJ? Shit, oo nga pala. Ang gago kong kapatid. Niyaya niya pala si Macy na lumabas at umattend ng birthday party. Gusto ko nga sanang pigilan si Macy na wag sumama. Pero hindi pa nga pala kami nagkakabati. Alangan namang pigilan ko siyang gayong halos 2 buwan na pala kaming hindi nag-uusap. Kung bakit naman kasi palaging naka-off ang kanyang cellphone tuwing tinatawagan ko siya. Kaya hirap tuloy niyang kontakin.
Alam kong dedicated si Macy sa kanyang pag-aaral. Kaya hindi na bago sa akin na nagpapatay talaga siya ng cellphone. Yun nga lang sa ilang attempt na tawagan siya, hindi ko talaga siya natitsyempuhan. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tumayo at lumabas ng aking silid. Alam ko sa sarili ko na hindi din ako makakatulog hanggat hindi pa nakakauwi si Macy. Natanong ko kanina si Mami kung palagi bang niyayaya ni DJ si Macy na lumabas at sinabi naman ito sa akin na first time daw. Pinayagan niya daw dahil birthday party lang naman daw ang pupuntahan ng dalawa. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mismong kapatid ko, pero naiinis akong isipin na ang lakas ng loob ng kapatid kong si DJ na yayain si Macy sa labas. Ano yun? Nawala lang ako close na kaagad sila? Abat hindi ako papayag. Kung naging close na sila sa isa't isa, dapat ko nang putulin yun. Nakakatakot isipin na baka magising na lang ako isang umaga na nahulog na ang loob ni Macy sa kapatid kong yon. Hindi ko yata matatanggap yon at baka ikabaliw ko pa yon. Shit, wala pa ba sila? Mahina kong sambit. Ilang step lang naman ang layo ng kwarto ni Macy sa kwarto ko, kaya mabilis ang hakbang na naglakad ako patungo doon. Baka naman nakauwi na siya at kung ano-ano pang iniisip ko ngayon. Baka nasa kwarto na siya at natutulog na at ako lang itong praning na kung ano ang iniisip. Yun nga lang, pagkatapat ko sa kwarto ni Macy, para naman ako naduduwag na kahit ang pagkatok, hindi ko din magawa. Ano bang sasabihin ko kapag magharap kami? God, naturingan akong matalino pagdating sa paghawak ng mga negosyo. Tapos kay Macy lang nabobo na yata ako. Wala pa siya dyan, kuya! Akmang pipihitin ko na sana ang doorknob ng pintuan nang biglang nagsalita si Fantasia mula sa likuran ko. Actually, kinain ako ng kaduwagan ko sa pagkatok ng pintuan ng silid, kaya papasukin ko na lang sana si Macy sa loob. Kapag makaharap ko siya, yayakapin ko na lang siguro siya at hihingi kaagad ako ng sorry. Bahala na, basta walang ibang mas mahalaga sa akin ngayon kung hindi magkabati na kami. Wala pa siya? Hindi pa sila umuwi ni DJ? Seryoso kong tanong kay Fantasia. Muli akong napatingin sa aking relo habang hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Yes, wala pa sila. Baka mamayang madaling araw pa uuwi ang mga yon dahil sa bar daw sila pupunta eh. Bigkas ni Fantasia na nagpakulo ka agad ng dugo ko. What? Bar? Galit kong bigkas kasabay ng pagkuyom ng kamao ko. Yes, bar. Ikaw kasi, hindi mo pinigilan si Macy. Yun tuloy sumama kay DJ sa bar. Heist, ang hina mo. Seryosong sagot niya sa akin. Shit. Marahas kong bigkas kasabay ng mabilis kong paghakbang paalis. Tinahak ko ang daan patungo sa hagdan at halos patakbo akong bumaba. Macy's POV. Sa isang maingay na lugar lang naman ako dinala nitong si Sir DJ, na ngayon ay gusto niyang DJ na lang ang itawag ko sa kanya. Ituring ko daw siya na parang magkatropa lang kami. At dahil nandito na rin lang, wala na akong choice, kundi ang sundin ang nais niya. Kung tutuusin, mabait naman talaga siya. Gusto niya daw ipa-experience sa akin ang tunay na mundo ng isang teenager na never ko pang naranasan sa tanang buhay ko. Saktong pagdating namin ng bar, nadatnan na namin ng ilan sa kanyang mga kaibigan. Si Carlos Tan na birthday celebrant at Dexter. May dalawa ding mga kababaihan na sila Charity at Laura. Ipinakilala ko sa kanilang lahat ni DJ bilang isang kaibigan at ramdam ko naman sa kanila ang mainit nilang pagtanggap. So, ano ang gusto mong inumin, Macy? Nakangiting tanong sa akin ni Laura. Kagaya ni Charity, mukha naman siyang mabait. Kaya kaagad na ding napalagay ang loob ko sa kanila. Ako nang bahala sa iinumin niyo, girls. Sige na, order na kayo ng kahit na anong gusto niyo. Nakangiting sagot ni Sir DJ. Bumahan ng mga pagkain at inumin sa aming table. Si Sir DJ na din ang umorder ng inumin para sa akin. At dahil nasa bar kami, in-order niya ako ng ladies wine na may low alcohol content at hindi naman daw masyadong nakakalasing. Dahil first time ko sa nasabing bar, ay sobrang nanibago ako sa lakas ng tugtugin. At hindi naman kami masyadong nagkakausap. May nagpa-perform na banda sa stage na sinasabayan din ng sayawan ng ilang mga guest. Kahit na ang mga kasamahan namin dito sa table ay napapaindak na din. Masasabi ko din naman na hindi pala bastusin na bading itong si Sir DJ. Sa ilang oras na pananatili namin dito sa bar, hindi niya man lang ako iniwanan. Kahit na ang pagpunta sa banyo para umihi, talagang sinasamahan niya pa ako na labis kong ipinagtaka. Akala ko pa naman, seryoso siya sa sinabi niya sa akin kanina na magbo-boy hunting daw siya. Pero kabaliktaran ng lahat. Nakikita ko kasing kontento na siya habang pinapanood ang banda na tumutugtog sa may stage. Ang mga kaibigan niya naman ay sumasayaw na din
kasama ng ibang mga customers. Isa pa sa napapansin ko kay Sir DJ ay hindi din siya nakikihalubilo sa mga ito para sumayaw, which is unusual. Kilala itong si Sir DJ na mahilig na tumambay sa mga bars, kaya hindi ko inaasahan ang pagiging behave at formal niya. May gusto ko pa bang kainin or gusto mo din sumayaw? Join ka sa kanila, wag mo kong alalahanin. Nakangiti niyang bigkas. Hindi ako marunong sumayaw, tsaka busog na din ako. Ako lang yatang umubos ng mga pagkain na in-order niyo eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Well, pansin ko nga, mamaya konti magpapaalam din tayo sa kanila. Medyo lumalalim ng gabi at kailangan na nating umuwi. Sagot niya na naman sa akin. Kahit papaano, lihim naman akong natuwa dahil sa sinabi niya. Kanina ko pa gustong umuwi. Pakiramdam ko nakakabingi ang ingay sa buong paligid. Feeling ko nga hindi na ako babalik sa ganitong lugar kapag yayayain ulit ako nitong si Sir DJ. Hindi yata para sa akin ang pagtambay sa mga bars. Hinintay lang namin ni Sir DJ na bumalik ang mga kaibigan niya sa table namin bago siya nagpaalam sa mga ito na mauuna na kami. Noong una ayaw pang pumayag ni Carlos, pero sa huli wala na din siyang nagawa. Dahil nag-insist na din talaga si DJ na kailangan na naming makauwi ng bahay bago maghating gabi at dinahilan niya na may klase pa nga ako kinabukasan. Ay, ang daya naman! Dapat mamaya na! Hindi pa namin masyadong nakakabanding si Macy eh. Angal pa nga ni Laura. Don't worry guys, uulitin natin ang banding natin ito. Sa ngayon, kailangan na talaga naming umalis eh. Nakangiting sagot ni DJ sa kaibigan niya. Wala na silang choice kundi ang pumayag na lang pero sa isang kondisyon. Kailangan daw muna naming tumagay. Wala nang magawa pa si Sir DJ kundi ang pumayag na lang. Isa-isang nilagyan ni Carlos ng alak ang aming mga baso bago kami nagkanya-kanyang dampot. Cheers! Happy birthday, Carlos! Nakangiting bigkas pa ni Dexter sabay taas ng baso na hawak niya. Ganoon din ang ginawa ni Sir DJ at ng mga kaibigan niya, kaya nakigaya na din ako. Naki-cheers na din ako at akmang iinumin na sana namin ang alak na nasa baso namin pero pinigilan kami ni Laura. Selfie daw muna habang nakataas sa mga baso namin na kaagad namang pinaunlakan ng lahat. Sunod lang ako sa daloy sa mga nangyari sa paligid ko. Wala naman akong magagawa eh, kundi ang makiayon sa gusto nila. Pagkatapos ng picture-picture, kanya-kanya na kaming inom ng alak. Dahil hindi ako sanay na uminom ng alak, kaagad kong naramdaman ang pagguhit ng mainit at mapait na likido sa aking lalamunan. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapanguwi, sabay tanggap sa inabot sa akin ni Sir DJ ng isang hiwa ng lemon. Sipsipin mo para matanggal ang pait sa bibig mo. Bulong niya pa sa akin, nakaagad ko din namang ginawa. Paalis na nga lang, napatagay pa. Feeling ko tuloy biglang nagdoble ang paningin ko pagkatapos kong mainom ang nasabing alak. Mukhang malakas yata ang epekto sa sistema, lalo na sa isang kagaya ko na hindi naman sanay uminom. Isa pa guys, lasingin natin si Macy, total pa uwi na kayo eh. Nakangiting bigkas si Dexter at muli niyang nilagyan ng alak ang mga baso namin. Nangungusap ang mga matang tumitig ako kay Sir DJ, pero mukhang hindi niya nagets kung anong ibig kong sabihin. Ang ending, wala akong choice kundi ang inumin ulit ang alak na nasa baso ko.